Hello mga kapartner, welcome back po sa ating channel. So maraming salamat po pala sa mga nakasubscribe na. So ito pong tutorial natin, it's all about access point. So inisa't-isa ko na lang para hindi kayo maboring sa kapapanood. So may mga kaming tutorial po tayo sa Compass, TP-Link, sa New Wi-Fi o sa mga kahit anong access point. Depende na lang sa mga request ng ating mga customer. So ito po para po sa mga piso Wi-Fi window nyo. Sulit po ninyo itong gamitin itong unang tutorial natin. Ito po ang QLT or QueensLink Technology A900 360 na po siya or A900 360 plus. So almost the same lang po ang kanilang configuration, but itong tutorial natin it is A900 360. So ang kaibahan lang nila is yung interface sa pag-configure, but similarly almost the same lang po sila. So okay, i-comment nyo na lang po sa baba mga kapartner kung ano pong gustong i-request ninyo, kung ano pong klaseng access point ang gusto nyo yung ma-configure natin. So okay, thank you. Okay mga kapartner, ngayon tuturuan ko na kayo sa pag-configure o pag-set up ng ating mga access point. Ito po ang ating ginagamit sa ating mga piso Wi-Fi na mga access point. Ito po sila, si TP-Link, si Compass. Ito ngayong bago, si New Wi-Fi na yung sabi nilang VLAN configuration na. Ito si New Wi-Fi. May bago itong firmware na tinatawag nilang OpenWRT. So, next release ng video ko, advanced ano po ito, advanced setup ng piso Wi-Fi. Kasi itong si New Wi-Fi, ito na po ang nagsisilbing router at the same time instant switch. Kasi dito na po natin ini-insert ang ating iba't ibang access point. So pag gusto nyong malaki-laki ang coverage range ng area niyo, lagyan niyo ng mga access point, pwede na po dito. Hindi na masyadong magastos kasi dito na lang ninyo i-insert yung mga access point ninyo. So ngayon, ang ituturo ko po sa inyo is how to configure this kind of access point. Ito po yung isa sa pinaka magandang access point ko. Yung mga ginagamit ko nung una, ito po, ang daming kumukuha nito sa akin. Ito po QueensLink QTL, QueensLink Technology A900 360 na po yan. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-set up. So, okay, unbox muna natin. Okay, ito po ating access point. Siya. Ito po yung PoE adapter. Ito po yung UTP cable niya pang configuration. At ito po yung installation guide manual. Okay, ito ang importante kasi dito tayo mamaya. Installation guide manual. Ito po yung front page niya. Ito po yan. Ito ang i-follow natin na connection mamaya para masundan natin kung paano siya i-configure. Sinubukan ko kasi mag-configure sa cellphone lang, parang ayaw. So ito po yung sa likod niya, yung pag makapasok na tayo sa kanyang firmware, ito na po ang susundin natin ng mga setting. If access point, dito tayo mamaya. Okay, i-wired ko muna at i-double check natin sa ating diagram kung tama ba. Then mag-ano na tayo, configure na tayo. Okay, okay mga kapartner, mga kapiso, ito na po ang connection sa ating pag-configure ng ating QTL access point. Ito po siya po ang ating i-configure. So dito po tayo mag-una sa ating
access point PoE. Okay, naka-power on na siya. So, from PoE port, kita natin dito, going to access point 1 port. Okay. So, harapin natin ang ating access point. Ito po ang sa kanan ang 1 port. And then next, dito naman balik tayo sa ating access point PoE from LAN port to router switch or modem natin. Going to modem. So, ito na po. So, yung LAN natin is patungo yan sa ating access, modem or internet provider ISP modem. So, doon nyo lang insert or plug in sa RJ45 hub doon sa kalikod ng ating modem. And then, dito naman sa left side ng ating access point, dito po sa LAN port, dito po, dyan po natin connect patungo sa ating computer o ating PC doon sa likuran ng ating PC casing or kung sa laptop, yung naka-built-in RJ45 na po sa ating laptop. So, okay. Samahan nyo na ako sa pag-configure. Okay mga kapiso, mga kapartner. Sundan nyo lang ako sa pag-configure. So, una po nyong gawin, punta lang kayo sa control panel. Control panel. Then, hanapin nyo po dito si Network and Sharing Center. Ito po. And then, Network Access Connection. Ito pong Local Area Connection. Okay. Pag lalabas na itong dialog box na ito pong properties ang i-click ninyo. Click properties. Okay. And then dito, i-click nyo ito, i-select nyo itong Internet Protocol version 4. So, click properties. Then, use the following IP address. So, i-static na po ang natin ang ating computer para po mag-communicate po si access point at si computer po natin. Okay. Ito po ang ating ng mga IP address. So, static IP address na pwedeng magka-communicate ng UTL 192.168.188.250. Submit natin, default na lang yan, lalabas na yan. Itong gateway natin is 192.168.188.253. Okay. Click OK natin para makapasok tayo sa firmware or sa ating access point. So, just click OK. Close. Tapos, pupunta tayo sa ating any browser. So, punta lang tayo dito sa Google Chrome. So, i-type nyo lang dito sa ating address yung gateway IP natin 192.168.188.253. Okay. So, once you hit enter, papasok na po yan siya sa firmware ni access point. Okay. Hit enter. And then, tingnan nyo sa likod ang password sa ating access point. Ang naka-default doon is admin. And then hit enter.
Okay, nakapasok na po tayo sa kanyang firmware. So next step po natin gawin is i-click natin itong wizard. And then ito po ang mga features ng ating CPE. So dahil sa Bindu Wi-Fi natin siya ikabit, so ito pong access point ang pipiliin natin. So click access point, select access point. Okay. Dito po sa SSID, ito po yung type ninyo, Piso Wi-Fi and Ilog Vending Machine. So, ito pong SSID na ito ang i-broadcast ni CPE para makita ang hotspot na sa ating mga customer. So, itong encryption, since wala na pong password yan, so nanyo na lang itong channel, select nyo lang sa auto para mag-auto redirect na siya kung ano ang compatible channel sa area ninyo. So next ninyong gawin, tap next. So ito, piliin nyo lang DHCP, then tap next. Setting completed successfully. So, hintayin na lang natin na mag-start ang ating access point at mapupunto na po siya. Okay na po mga kapartner. Pwede na ninyo yung magamit o isalpak sa mga Piso Wi-Fi vending machine ninyo. So, ang makikita ninyong SSID yan is Piso Wi-Fi and Ilog vending machine. So, okay. Maraming salamat. Thank you. Stay tuned sa ating mga upcoming tutorials. So, paki-subscribe na lang po at paki-view sa ating napakagandang tutorial.